So good day to everyone. For today's video is magkakaroon tayo ng huling topic natin patungkol sa mga renewable energy. So ito yung tinatawag natin na biomass. So simulan na natin. So ako nga pala si Jiro Belardo at ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ba gumagana ang biomass. So magkaroon muna tayo ng short introduction patungkol dito. So sa panahon ngayon, isa sa pinakamalaking hamon na mundo ay ang patuloy na pagtaas ng pangailangan sa kuryente kasabay din ng lumalalang polusyon at ang climate change. Dahil dito, lumalakas ang panawagan para sa mga alternatibong pagkukunan ng kuryente na hindi lamang epektibo kundi makalikasan din. Isa sa mga solusyon na unti-unting nakikilala ay ang biomass power plant. So, ang biomass ay mga tumutukoy sa mga organikong materyales gaya ng tirang pananim, kahoy at iba pang mga biodegradable na basura. Sa halip na itapon ito, ang maaari silang gawing kapakipakinabang na enerhiya sa pamamagitan ng mga makabago nating teknolohiya. Sa proseso ng biomass power plant, ang mga materyales ay sinusunog o pinoproseso upang makalikha ng init at kalaunan ay nagiging kuryente. Sa ganitong paraan, nababawasan ang basura at nakakalikha rin ng malinis na enerhiya. Para lalo nating mas maintindihan kung ano nga ba ang biomass power plant, so ang biomass power plant ay isang makabagong teknolohiya na gumagamit ng mga organikong materyales na upang makalikha ng kuryente. Kabilang sa mga materyales na ito ang kahoy, basurang agrikultural at ilang uri ng industrial byproducts. Ang mga ito ay itinuturing na renewable sapagkat maaari silang muling itanim, palaguin o mapalitan sa maikling panahon lamang. Taliwas sa fossil fuel na nauubos at nangangailangan ng milyon-milyong taon para mabuo ulit. Sa proseso ng biomass power plant, ang mga organikong materyales ay dumadaan sa combustion o pagsusunog. Ang init na nalilikha mula rito ay ginagamit upang pakuluan ng mga tubig. Kapag ang tubig ay naging singaw or steam, ito ay tumutulak sa isang turbine at ang turbine ay nakonektado sa isang generator na siyang nagko-convert ng mechanical energy para maging kuryente. Sa ganitong paraan, ang simpleng basura o tira-tirang materyales ay nagiging kapakipakinabang para sa mga tahanan, industriya at komunidad. So isa sa pinakamagandang katangian ng biomass energy ay ang pagiging carbon neutral. Ibig sabihin, ang carbon dioxide na ilalabas sa proseso sa pagsusunog ay nababawi ng mga halaman sa kanilang photosynthesis. Dahil dito, nakakatulong ito sa pagbabawas ng greenhouse gases na nagdudulot ng global warming. Bukod pa rito, nakakatulong din ang biomass energy sa pagbabawas ng basura sapagkat ang mga tirang materyales na karaniwang itinatapon ay nagiging kapakapakanabang at pwedeng pagkunan ng malinis na enerhiya. Isa sa mga pinakamahalagang kontribusyon ng biomass power plant ay ang pagbabawas ng basura sa mga landfill. Kapag nabawasan ng dami ng mga organic waste, mas kaunti ang methane at iba pang greenhouse gases ang nalilikha. Dahil dito nakakatulong ang biomass sa pagbabawas ng polusyon at paglaban sa climate change. Bagamat naglalabas pa rin ito ng carbon dioxide dahil sa proseso ng pagsusunog, mas mababang epekto nito kung ikukumpara sa paggamit ng fossil fuel. Sa biomass power plant ay mahalaga ang tinatawag din na sustainable sourcing upang mapanatili ang benepisyo nito sa kapaligiran. Kapag sinabi naman na sustainable sourcing, ito ay tumutukoy sa tamang paraan ng pagkuha at paggamit ng mga materyales para sa biomass energy na hindi nasasakripisyo ang kalikasan at ang kabuhayan ng tao. Sa madaling salita, ito ay pamamahalan ng mga pinagkukunan ng biomass upang matiyak na patuloy na may babalik at mapapalitan at hindi mauubos o magdulot ng pinsala sa ating kapaligiran. Kung hindi maayos ang pamamahala, maaaring magdulot ng labis ng pagputol ng puno o paggamit ng lupa dapat sanay sa pagkain or para sa agrikultura. Kaya at kailangan ng balancing sistema kung saan ang mga pananim at materyales ay muling may tatanim o mapapalitan upang hindi maubos ang pinagkukunan natin. Sa kasalukuyan, ginagamit ang biomass power plant sa iba't ibang panig ng mundo bilang bahagi ng transition to renewable energy. Ito ay patunay ng tao ay patuloy na naghahanap ng mas malinis at mas may efficient na source ng enerhiya. Sa Pilipinas, malaki ang potensyal ng biomass dahil sa dami ng basurang agrikultural tulad ng ipa, palay at tubo. Pwede din yung sa mais. Kung mapapalakas ang teknolohiya at mapondohan ng maganda, magkakaroon ito ng mahalagang ambag sa enerhiya ng bansa at sa pangangalaga na rin sa kalikasan. So, paano nga ba gumagana ang biomass energy? So, sa likod nito, ang prinsipyong ginagamit dito ay ang pagkuha ng mga enerhiya na nakaimbak sa mga organic materials at pag-convert patungo maging kuryente. So, may tatlong pangunahing pamamaraan kung paano ito nagagawa. Una ay ang direct combustion,
Next ay ang biochemical conversion at ang thermochemical conversion. So sa direct combustion, ang biomass ay direktang sinusunog upang makalikha ng init. Ang init na ito ay ginagamit upang pakuluan ng mga tubig sa mga heat exchanger na nagiging singaw steam. Ang singaw ay tumutulak sa mga turbine na konektado sa mga generator at dito nalilikha ang kuryente. Ito ang pinakakaraniwang biomass energy generation. So next naman ay ang biochemical conversion. Isa sa mga pangunahing paraan ng paglikha ng enerhiya mula sa biomass. So sa prosesong ito, hindi direktang sinusunog ang mga organic materials, kundi ginagamit ng mga bakterya, enzymes at yeast upang hatiin o tunawin ang mga biomass at gawing liquid or biofuel. Isa sa mga pinakakaraniwang halimbawa ng biochemical conversion ay ang paggawa ng biogas sa pamamagitan ng tinatawag natin na anaerobic digestion. Sa prosesong ito, ang mga bakterya ay kumakain ng organic na basura, halimbawa dumi ng hayop, ah, tirang pagkain at mga basurang agrikultural. Sa prosesong ito, walang oxygen walang presensya ng oxygen sa paligid. Ang resulta ay methane gas or carbon dioxide. Ang methane ay maaring sunugin upang makalikha rin ng init. At ang init ito ay ginagamit upang pakuluan ng mga tubig sa mga heat exchanger. Kapag nagiging singaw ang tubig, ito ay tumutulak sa mga turbine na konektado sa generator at dito na nagiging kuryente. Bukod sa biogas, isa pang halimbawa ng biochemical conversion ay ang paggawa ng bioethanol sa pamamagitan naman ng fermentation. Sa prosesong ito, ginagamit ang yeast upang tunawin ang asukal mula sa mais, tubo at iba pang pananim. Ang bioethanol ay nalilikha at maaaring gamitin bilang panggatong sa mga makina o ihalo sa mga gasolina upang makabawas sa paggamit ng fossil fuel. Kapag ito ay sinunog, naglalabas ito ng init na maaari ring gawing kuryente sa parehong paraan ng direct combustion. So, next naman ay ang thermochemical conversion. Isa sa mga pangunahing paraan ng paglikha ng enerhiya mula sa biomass din. So, sa prosesong ito, ginagamit ang init upang magsimula ng mga chemical reaction na nagbabago sa anyo ng biomass at ginagawang gas, liquid or solid fuel na maaaring gamitin sa paglikha ng kuryente. So, isa sa mga halimbawa nito ay ang pyrolysis. So, sa prosesong ito, ang biomass ay pinapainit ng walang presensya ng oxygen. Ang resulta ay bio-oil at charcoal at syngas. So, ang bio-oil ay maaaring gamitin bilang panggatong habang ang syngas ay maaaring sunugin upang makalikha ng init. Ang init na ito ay ginagamit upang pakuluan ng tubig na nagiging singaw o steam. At siya rin, ganun din ang working principle na konektado sa mga turbine at konektado sa generator. Kapag umikot yung turbine, is iikot din yung generator para makapaglikha ng electricity. Isang halimbawa pa ng sa thermochemical conversion ay ang tinatawag na gasification. Sa prosesong ito, ang biomass ay pinapainit ng may kaunting oxygen o steam upang makalikha ng syngas or yung mixture ng hydrogen, carbon monoxide at ang methane. So, ang syngas ay maaaring gamitin bilang fuel sa mga gas turbine o internal combustion engine. Kapag ito ay sinunog, naglalabas ng init na nagmumula at ginagamit rin upang makalikha ng kuryente. So, ang biomass energy isa sa mga mahalagang uri ng makabagong enerhiya na nagmumula sa mga organic na bagay. So, ito ay may iba't ibang anyo depende sa pinagmumulan ng materyales. Narito ang mga pangunahing uri ng biomass energy at ang kanilang kahalagahan sa paglikha ng kuryente. Unang-una dyan ay ang wood at agricultural biomass, ang pinaka-traditional at karaniwang anyo ng biomass. Nagmula ito sa mga puno, sanga, dahon, tirang pananim at maging sa mga dumi ng hayop. Ang mga materyales na ito ay maaaring direktang sunugin upang makalikha ng init or gamitin sa mga power plant upang makubuo ng kuryente. Dahil madali itong makuha at madaling palaguin, ito ay nanatili silang pangunahing pinagkukunan ng biomass energy sa maraming bansa. Pangalawa dyan ay ang solid waste biomass. Ito ay ang mga organikong bahagi ng basura mula sa mga lungsod. Kabilang dito ang mga tirang pagkain, papel, mga damo o sanga mula sa mga bakuran. Sa halip na itapon sa mga landfill, ang mga ito ay maaaring sunugin upang makalikha ng kuryente or iproseso upang makagawa ng biogas. Sa ganitong paraan, nakakatulong ang mga solid waste biomass sa pagbabawas ng basura at pagbibigay ng alternatibong enerhiya.
Ikatlo, ang landfill gas at biogas. Sila ay nagmula sa mga natural na pagkabulok ng mga organic na basura sa mga landfill or sa mga special na digester system. Ang mga ang mga prosesong ito ay lumilikha ng methane, isa sa mga pinakamakapangyarihang greenhouse gas. So sa halip na hayaang makasama sa kapaligiran, ang methane ay maaaring gamitin bilang fuel upang makalikha ng init or kuryente sa mga biomass power plant. Ito ay mabisang paraan para magamit ng ang basura bilang kapakipakinabang na source ng enerhiya. So bukod sa kahoy, basurang agrikultural, solid waste at mga landfill gas, may dalawa pang mahalagang uri ang biomass energy na patuloy na pinapaunlad sa buong mundo, ang biofuel at ang energy from the algae. So ang biofuel isa sa mga uri ng biomass na maaaring gamitin bilang kapalit ng traditional na fossil fuel. Kabilang sa mga pinakakaraniwang biofuels ang ethanol at biodiesel. Ang ethanol ay karaniwang ginagawa mula sa mais, tubo sa pamamagitan na tinatawag natin na fermentation. Habang ang biodiesel naman ay mula sa mga soybeans at iba pang oil crops. Ang mga biofuel na ito ay maaaring gamitin sa mga sasakyan at makina. Kaya't nakakatulong sa pagbawas ng paggamit ng fossil fuels at sa pagbabawas ng greenhouse gas emissions. Sa ganitong paraan, nagiging mas malinis at mas napapanatiling alternatibo ang biofuel sa sektor ng transportasyon at sa ating industriya. Samantala, ang energy from the algae ay isang uri ng biomass bagamat nasa yugto pa lamang ito ng pagde-develop or nasa research stage pa lang siya. Ito ay may malaking potensyal. Ang algae ay mas mabilis na tumutubo kumpara sa mga pananim sa lupa. At maaari itong anihin upang makagawa ng biofuel, biogas at iba pang uri ng biomass energy. Dahil hindi nito kinakailangan ng malalawak na lupain. Nakikita ito bilang solusyon sa problema ng kompetisyon sa pagitan ng produksyon ng pagkain at sa enerhiya. Bukod pa rito, ang algae maaaring paramihin sa mga lawa, dagat o kahit sa mga special design tanks. Kaya mas flexible ang paggamit ito bilang pinagkukunan ng biomass energy. So in this slide, ipapakita natin yung pinakasimpleng diagram ng biomass power plant kung paano ba ito gumagana para mas laro natin siyang ma-appreciate. So unang-una dyan is sinusunog yung mga types ng biomass natin, yung wood, crops, garbage, landfill gas at mga alcohol fuels. So ngayon, kapag sinunog yan is nakakapag-generate ng heat na pumupunta sa boiler. Tapos yung boiler is papakuluan yung tubig para maging steam at ang steam na yun is dediretso sa turbine na siya magpapaikot ng generator para makapag-produce ng electricity. Itong mga generator is connected sa mga step-up transformer para itaas yung voltahe para mabawasan yung mga further loss para sa very long transmission para makapagpadala ng mga kuryente sa mga substation. So in this slide, papakita natin yung block diagram kung paano ba gumagana mga biomass power plant. So nagsisimula ang proseso sa bilang biomass, ito ay maaaring kahoy, basurang agricultural, or iba pang organic materials na nagsisilbing fuel. Ang biomass ay dinadala sa combustion chamber kung saan ito ay sinusunog. Sa pagsusunog, nalilikha ang init at ang usok. Ang usok ay dumadaan sa pollution control upang mabawasan ng polusyon bago ito ilabas sa kapaligiran. Ang init mula sa combustion chamber ay ginagamit sa steam boiler upang pakuluan ng tubig. Kapag naging singaw ang tubig, ito ay dumadaan sa steam valve at pumapasok sa steam turbine. At ang singaw ay nagtutulak sa turbine upang umikot. Ang turbine ay konektado sa isang synchronous generator na siyang nagko-convert ng mechanical energy para maging electrical energy or maging kuryente or ang AC power. Pagkatapos dumaan sa turbine, ang singaw ay pumapasok sa steam condenser. Dito ginagamitan ng cooling water upang ang gawing liquid muli yung steam or ang singaw. Ang tubig na nabuo ay ibabalik sa boiler or sa pamamagitan ng pump upang magsimula ulit yung cycle or doon na ulit tatakbo yung proseso. So, ganyan gumagana yung biomass power plant. So, in the next slide is ipapaliwanag po ng aking mga grupo. Hello everyone, I am Mark Sindrel P. Digap from BSEE 3C, and for my part on this report, I will be discussing about the components of biomass power plants. So let's proceed on to the next slide.
Dito, sa slide na to, nandito yung 9 components of the biomass power plant. So, ang first one is the waste. The second one is the combustion chamber. The third one is the steam boiler. The next is the steam turbine. And then the fifth one is the steam condenser. Number 6, generator. Followed by transformer. Number 8, tower. And then the power cable. So, i-discuss natin yan isa-isa. Kung ano ba yung meaning yan, kung ano-ano yung examples, ipapakita natin yung figure ng mga components na yan, and then kung papaano ba siya gumagana o kung ano yung kaniyang working principle. So, proceed tayo dito sa first component. Ang unang component ay ang waste. So, waste in a biomass power plant typically includes ash, unburned residues, and gases from the combustion process. The ash can sometimes be used in agriculture as a soil amendment, but unburned residues may require proper disposal. Air pollutants like particulate matter, nitrogen oxides, and sulfur compounds can also be emitted, though modern plants use filters and scrubbers to reduce this. So, sa biomass power plant, mayroon tayong different kinds ng waste ang napoproduce during the process of combustion, or ayun yung tinatawag na burning process. Kasama dito yung ash, unburned residues, and then yung gases. So yung ash, ito yung naiwang powder-like material after ma-burn ng mga biomass materials such as wood, crop waste, or organic matter. And then yung unburned residues na binabanggit, ito naman yung mga materials na hindi na completely burn during the process of combustion. And then yung gases, nare-release ito sa air as part of the process. And according to the slide, some of the ash na na-produce ay pwede pa din na maging useful. Pwede itong gamitin sa agriculture as a soil amendment kasi nagko-contain nito ng minerals na makakatulong para ma-improve yung soil quality. Pero yung unburned residues, hindi na po pwede na itapon na lang kung saan-saan kasi they may cause environmental problems. Kaya napaka-importante ng proper disposal and waste management pagdating sa biomass power plants. And also, sa biomass power plants can also release air pollutants tulad nga ng particulate matter, nitrogen oxides, and sulfur compounds. So, these pollutants may affect air quality and then also yung human health kapag hindi na control ng tama. So, in order to reduce pollution, yung mga modern biomass power plants natin, gumagamit na sila ng mga equipment tulad nga ng filters and scrubbers. Nakakatulong kasi ito para malinis yung gases before they are released into the atmosphere. So, in this slide naman, narito yung iba't ibang examples ng ating waste. The first one is the agricultural waste. The second one is the woody biomass. The third one is the animal and food waste. And then the last one is the municipal solid waste. So, ang example ni agricultural waste ay yung ating mga rice husks, corn stalks, and sugarcane bagas. And then sa woody biomass, meron tayong sawdust, logging residues, wood chips, and discarded timber. And then for animal and food waste, ang example natin, livestock manure and food processing residues. And then for municipality solid waste, ang example natin ay non-recyclable paper, yard trimmings, and other organic household garbage. So, ayan, yung examples ng ating waste. Tayo dito sa number 2 component, which is the combustion chamber. The combustion chamber in a biomass power plant is where organic materials such as wood chips or agricultural waste are burned to release heat. This heat is used to generate steam by heating water, which then drives a turbine to produce electricity. The design of the combustion chamber is critical for efficient burning, ensuring maximum energy extraction while minimizing harmful emissions. So, yung combustion chamber, isa siya sa most important parts ng ating system. Kasi dito nangyayari yung ating burning process. Yung mga organic materials tulad ng wood chips, agricultural waste, and other biomass materials are placed inside doon sa ating chamber. And doon sila biniburn para mag-produce ng
heat energy, and yung heat generated from combustion, ito yung gagamitin para painitin yung tubig at makapag-produce ng steam. And yung steam, it becomes very powerful and is directed toward a turbine. At kapag ka nag-spin na yung ating turbine, gagana na yung ating generator na siya namang magpo-produce ng electricity. In simple terms, yung combustion chamber, siya yung starting point ng energy production sa ating biomass power plant. And then another important thing na dapat nating tandaan, na yung design ng ating combustion chamber must be efficient. Proper combustion helps maximize energy extraction from the biomass fuel while reducing harmful emissions and pollution. Yung mga modern combustion chambers ngayon, i-design para ma-completely burn yung fuel so that less waste and fewer pollutants are released into the environment. So overall, ang ating combustion chamber, it plays a major role in converting biomass materials into useful electrical energy. So ito yung itsura ng ating combustion chamber. It is a enclosed space where fuel and oxygen mix and ignite. Its primary purpose is to contain the high temperature flame while efficiently transferring the resulting heat to the boiler's water tubes to generate steam or hot water. For the third component is the steam boiler. A steam boiler in a biomass power plant is a key component where water is heated by the combustion of biomass to produce high-pressure steam. This steam is then directed to a turbine where it generates electricity. The boiler is designed to efficiently transfer heat from the burning biomass to the water while minimizing heat loss. So the steam boiler is also considered as one of the most important components of the biomass power plant kasi dito kino-convert ang water into high pressure steam. Nagsisimula yung process kapag yung biomass materials tulad ng wood chips or agricultural waste, they are burned inside the combustion chamber. Yung heat na na-produce mula doon sa combustion, ita-transfer papunta sa boiler. And inside the boiler, ina-absorb ni water yung heat energy and mag-turn into steam. And this steam becomes highly pressurized and is directed toward a turbine. And kagaya kanina, kapag umikot na yung ating turbine, it drives a generator that produces electricity. And another important function ni steam boiler ay ang kanyang efficient heat transfer. The boiler is specially designed to transfer as much heat as possible mula doon sa burning biomass papunta sa water while reducing the heat loss. This improves the efficiency ng ating power plant at makakatulong para makapag-produce ng more electricity but using less fuel. So overall, the steam boiler also plays a major role in converting heat energy into steam energy, which is necessary for generating electricity in a biomass power plant. So ito yung sample picture ng ating steam boiler. So si steam boiler, isang closed pressure vessel na nagtatransfer ng heat from a fuel source like natural gas, oil, or electricity papunta kay water, converting it into steam. And yung high pressure or low pressure steam is widely used for space heating in buildings, powering industrial processes, and generating electricity in power plants. So, magpo-proceed tayo sa next reporter. Tutuloy yung discussion about the components of the biomass power plant. Yan. So, proceed tayo dito. Sa part na to, ang pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-importanting component ng ating biomass power plant. Ito yung steam turbine. Kung iisipin nyo, ang buong process ng biomass ay nagsisimula sa pagsunog ng organic materials para makagawa ng heat. Pero ito yung catch. Yung heat na yan at yung steam na nanggagaling sa boiler, hindi pa natin pwedeng isaksak diretso sa ating mga appliances. Because it's just a raw energy in the form of pressure and temperature. So, dito na pumapasok ang role ng ating steam turbine. Imagine nyo na ito ang center ng mechanical process sa plant. So, bakit nga ba? Kasi siya ang nagsisilbing bridge o tulay. Without the turbine, yung pressure ng steam ay masasayang lang.
Siya ang kumukuha ng energy mula sa mainit na singaw at ginagawa itong rotational motion o mechanical energy. Para mas ma-visualize natin, isipin nyo yung electric fan. Diba, yung kuryente ang nagpapaikot sa blades. Dito naman sa turbine, baliktad ang logic natin. Ang pressure ng steam ang tumatama sa mga turbine blades para pilitin silang umikot ng napakabilis. Actually, napaka-efficient ng design na to. We're talking about converting thermal energy into something we can actually use to drive a generator. Kumbaga, ito yung moment kung saan ang init ay nagiging motion. Kaya bago natin himayin ang technical definition nito sa susunod na slide, ito lang yung tandaan nyo. Ang steam turbine ang dahilan kung bakit yung power mula sa kalikasan ay nagiging mechanical force na eventually ay magiging kuryente sa mga bahay natin. It's all about the efficiency of energy conversion. So ngayon na alam na natin ang turbine, ang center ng conversion, tignan naman natin yung step-by-step process based sa slide na to. Sabi dito sa first bullet, a steam turbine in a biomass power plant converts thermal energy from steam into mechanical energy, which is then transformed into electricity. Ibig sabihin lang nito na ang steam turbine sa isang biomass plant ay nag-convert ng thermal energy from steam into mechanical energy. Gaya nga ng nabanggit ko kanina, yung init na galing sa biomass fuel, hindi pwedeng maging kuryente agad. Kailangan muna itong dumaan sa pagiging mechanical work. Sabi naman sa second bullet ay, the high pressure steam generated in the boiler drives the turbine blades, causing the turbine shaft to rotate. So, paano ba nangyayari yon? Ito lang ang explanation dyan. Ang boiler natin ay nag-generate ng high pressure steam. Itong singaw na ito, hahataw siya sa mga turbine blades natin. Imagine nyo yung windmill. 'Di ba yung malakas na hangin lang din yung nagpapaikot dito. Dahil sa force na yan, magro-rotate yung turbine shaft at itong rotation na ito ay yung mechanical energy na hinahanap natin. Lastly, sabi dito, this mechanical energy is transferred to a generator where it's converted into electrical power. So ayun na nga, itong mechanical energy na to ay itatransfer naman natin sa isang generator. Dito na nagaganap yung final transformation. Yung pag-ikot ng shaft ang magdadrive sa generator para makapag-produce ng electrical power. So in short, the turbine is the middleman. Siya yung kumukuha ng energy mula sa steam para ipakain sa generator. Kung wala ang rotation na to, walang kuryenteng lalabas sa plant natin. So basically, it's a cycle of energy transformation. Thermal to mechanical, then mechanical to electrical. Proceed naman tayo dito. Ngayong alam na natin ang lakas ng turbine, may isang mahalagang tanong. Saan nga ba napupunta yung steam pagkatapos? Itatapon na lang ba ito? So actually, if we do that, we are wasting a massive amount of resources. Dito na papasok ang ating steam condenser, ang recycling center ng ating plant. Ang main insight dito ay ang condenser ang tagasarado ng ating energy loop. Sa biomass plant, napaka-importante ng sustainability. Imbis na pakawalan ng steam sa atmosphere, pinapalamig natin ito para bumalik sa pagiging tubig. This allows us to reuse the same water over and over again. Pero hindi lang ito basta pagpapalamig. Ang engineering secret dito ay ang paggawa ng vacuum. Habang nagko-condense ang steam, lumilikha ito ng suction effect na humihila sa steam palabas ng turbine. Bakit ito big deal? Kasi dahil sa suction na yan, mas nagiging efficient ang turbine blades para mas gumana ang trabaho nila dahil may tumutulong humila sa steam. Without the condenser, our system would be very wasteful and inefficient. So tandaan nyo, ang condenser ang bridge para maging non-stop at sustainable ang ating generation cycle. Ngayong alam na natin ang bakit, tingnan naman natin ang paano sa technical definition sa next slide. Ayan. Ngayon, let's go into the specifics. Paano nga ba nagagawa ng condenser ang trabaho nito?
Based dito sa may slide na to, explain ko na lang agad tong mga nakabullet. Sabi lang dito na ang main function ng ating condenser ay i-cool at i-condense ang exhaust steam na lumalabas na sa turbine para maging tubig ulit. Itong tubig na to, hindi ito tinatapon. It is reused in the boiler. Dito natin makikita yung efficiency, where basically conserving resources by recycling our working fluid. Pero paano niya pinapalamig yung steam? Typically, ang condenser ay gumagamit ng cooling water or air para ibaba ang temperature ng steam hanggang sa mag-liquid state ito. Isipin nyo na parang pinapawisan yung labas ng malamig na baso. That's condensation in action. Pero sa loob ng dambuhalang machine na to, ito yung binanggit ko kanina na secret weapon. Secret weapon natin. Maintaining a vacuum. Sa engineering logic, kapag mabilis nating pinalamig ang steam sa loob ng closed space, nagre-resulta ito sa pagbaba ng pressure. Itong vacuum na ito ay malaking tulong sa turbine para mas maging optimal ang performance nito. Lastly, tandaan natin na ang condenser ay essentially for recycling water. Dahil dito, nababawasan ang water consumption ng plant at nasisiguro natin ang smooth and continuous operation. Hindi natin kailangan tumigil para kumuha ng bagong supply ng tubig dahil sapat na yung nire-recycle natin sa loob ng system. So, the condenser is not just a cooler. It is a performance optimizer and a resource saver para sa ating biomass power plant. So finally, we have arrived at the generator. Kung papansinin nyo ang ating flow, ito yung machine na direktang tumatanggap ng output mula sa ating turbine. Ang insight na gusto kong iwan sa inyo rito ay simple lang. Ang generator ang ating ultimate converter. Bakit ko nasabing ultimate converter? Kasi lahat ng pinag-usapan natin kanina, yung pagpapakulo ng tubig sa boiler hanggang sa pagpapaikot ng turbine, ay ginawa natin para lang makuha itong mechanical rotation. Pero, hindi naman natin pwedeng isaksak ang mga appliances natin sa isang umiikot na bakal, di ba? Kailangan muna natin ng paraan para maging kuryente ang galaw, para maging kuryente yung galaw na yan. Dito na papasok ang role ng generator. Siya ang kukuha sa mechanical energy at gagawin itong electrical power. Basically, ito ang nagsisilbing tulay natin mula sa physical motion patungo sa electrical energy na ginagamit natin sa araw-araw. Ito yung moment kung saan ang lahat ng pinaghirapan ng system natin ay nagbubunga na ng kuryente. Bago tayo lumipat sa susunod na components, hihimayin muna natin sa next slide kung paano nga ba talaga nangyayari ang conversion na ito sa loob ng generator. Ngayon, pasukin naman natin ang technical details kung paano ba talaga gumagawa ng kuryente ang generator. As we defined earlier, ang generator ang huling stage kung saan ang mechanical energy na nakuha natin mula sa turbine ay i-convert na natin into electrical energy. Pero paano ba ito nangyayari sa loob? Isipin nyo yung shaft ng turbine. Diba, direkta itong nakakabit sa isang magnet sa loob ng generator. So, habang mabilis na umiikot ang turbine, pinapaikot din ito yung magnet sa loob ng mga surrounding coils of wire. Dito na pumapasok ang electromagnetic induction. Dahil sa paggalaw ng magnetic field, nakakapag-induce tayo ng electrical current sa mga wires na yon. Ito na yung mismong kuryente na dinadala at idinidistribute natin sa ating power grid para pakinabangan ng lahat. Dahil napakabilis ng ikot ng ating mga turbine, ang mga generators natin ay sadyang i-design para kayanin ang high rotational speeds. Kailangan silang maging robust at efficient para masiguro na walang masasayang na mechanical power at ma-maximize natin ang total power output ng ating biomass plant. So, in simple terms, binibigyan natin ng kuryente ang grid sa pamamagitan ng paggamit ng rotation para galawin ang electrons sa loob ng system natin. At iyan ang kabuuan ng conversion process
natin mula sa init tungo sa galaw hanggang sa kuryente. At this point, we introduce the transformer. Kung titingnan nyo yung process flow natin, pagkatapos ng generator, may kuryente na tayo. Pero may isa na lang tayong malaking challenge na kailangang solusyonan. Paano ba natin dadalhin ang kuryenteng yan mula sa plant hanggang sa mga malalayong bayan at lungsod nang hindi ito nasasayang? At dito na pumapasok ang ating transformer. Ang insight naman na gusto kong iwan para sa inyo dito ay simple lang din na ang transformer ang taga-control ng voltage. Bakit ko ba nasabi yon? Kasi sa engineering, ang kuryente ay parang tubig na tumatagas sa mga long tube. Kapag dumaan ng electricity sa mahahabang cable, nagkakaroon tayo ng tinatawag na line losses, kung saan ang energy ay nawawala lang bilang heat. So, ang ginagawa ng transformer, inihahanda niya ang kuryente para sa mahabang biyahe. Itataas niya ang voltage para mas mabilis, mas malayo at mas efficient ang flow nito. Isipin nyo ito na parang binabundle o pinapackage natin ang kuryente ng maayos para siguradong makarating ito ng buo sa destinasyon niya. Ito ang huling step bago tuluyang lumabas ang power sa ating system. So, without the transformer, ano nga ba yung mangyayari? Lahat ng pinaghirapan nating biomass fuel at turbine rotation ay masasayang lang sa mga cable. A transformer in a biomass power plant serves as a critical link to the electrical grid by utilizing Faraday's law of electromagnetic induction to step up the generated voltage for long-distance transmission. Operating as a static AC machine, it passes the generator medium voltage output through its primary winding, creating a varying magnetic flux in the core that induces a higher voltage in the secondary winding due to a greater number of wiring turns. This voltage application is crucial because transmitting power at elevated voltage significantly reduces the line current. According to Joule's law, minimizing the current drastically lower thermal copper losses across transmission lines, thereby maximizing system efficiency and ensuring the generated biomass energy reaches the grid with a minimal power losses. Okay, let's proceed to the tower. Here serve as a critical substation, gantry or takeoff matrix, acting as a physical termination point where high voltage power leaves the power plant substation and transition onto the transmission grid. These engineered steel structures are designed to mechanically support heavy overhead conductors, bus bars, and high voltage line traps while maintaining strict electrical clearance distance to prevent the face-to-face short circuit or flashover to the ground. Additionally, they anchor essential protection and isolation equipment such as porcelain or composite string insulators, surge arresters, and disconnect switch, ensuring the step-up voltage from the transformer is safely, securely, and reliably routed into the overhead power lines for long-distance transmission. A transmission tower serves as the primary structural backbone of the power grid, mechanically supporting high-voltage overhead lines that support biomass-generated electricity over vast distance. Engineered from high-strength galvanized steel lattices or aluminum, these structures are mathematically optimized to withstand serve environmental loads such as extreme wind shear, dead weight tension, and seismic activity, while maintaining strict vertical and horizontal clearance. These
elevated design ensure that uninsulated high voltage conductor remain safely isolated from the ground, nearby vegetation, and human activity to prevent catastrophic flashover. By keeping conductor sag with safe thermal limits and utilizing overhead shield wires to intercept lightning strike. This tower provides the critical physical framework needed to reliably tie bulk power generation into the national grid with optimal system security. Okay, let's proceed to deep power cables. Here serve as the primary conduits for low to medium voltage bulk energy transfer within the plant before the power is stepped up, or for internal auxiliary equipment distribution. Unlike big overhead transmission lines, these industrial cables are heavily insulated with materials like cross-linked polyethylene and are bundled into engineered metallic cable trays to safely guide high ampacity current through enclosed environment. These multi-layered cable assemblies including copper or aluminum conductor, semiconductor shielding to uniform the electrical field, metal armor for physical impact protection, and flame retardant outer shell sheathing. Properly managing these cable on organized trays prevent mutual heating by ensuring adequate heat dissipation, mitigates electromagnetic interference, and provide a robust protected route that maintains operational reliability within the generation facility. Okay, let's proceed to the working principle of power cables. Within a biomass power generation facility, emphasizing their role as a critical physical links between internal components like the generator, transformer, and the broader electrical grid. From an engineering standpoint, these cables are highly engineered assemblies consisting of conductive copper or aluminum cores encased in specially dielectric insulation, such as a cross-linked polyethylene, designed to handle high voltage and prevent dielectric breakdown, leakage current, and thermal energy losses. Because they operate in demanding industrial environments, their construction incorporates metallic armor and UV resistant, flame retardant outer shelting to withstand intense operational heat, moisture, mechanical stress, and environmental exposure. Maintaining high conductor purity and insulation integrity ensure low electrical resistance and high ampacity, making proper cable selection and periodic insulation resistance testing essential for preventing catastrophic faults and ensuring a smooth, reliable energy flow across the entire system. In this slide, makikita natin ang benepisyo ng biomass power plant bilang isang eco-friendly na alternatibo para sa kuryente. First, ito ay isang renewable energy sources dahil galing ito sa mga organikong material tulad ng halaman at dumi ng hayop na madaling mapalitan at madaling makuha sa paligid. Ayan. Mayaman din ito sa carbon neutrality. Ibig sabihin, ang CO2 na inilalabas nito kapag sinunog ay katumbas lang na sinipsip ng halaman noong nabuhay pa ito. Kaya mas kaunting harmful greenhouse gases ang nadaragdag sa atmosfera kumpara sa coal or langis. Dahil dito, nababawasan ng pagdepende natin sa fossil fuels habang nakakatipid tayo sa mababang gastos dahil ang pangunahing panggatong ay mga
agricultural waste o basura na pinakikinabangan muli. Okay, let's proceed to the disadvantages o kakulangan ng biomass power plant. First, ito ay not completely clean energy dahil nagbubuga pa rin ito ng usok, pollutants at carbon dioxide kapag sinusunog ang mga organikong material. Second is, maaari itong maging economical inefficient dahil magastos ang pangongolekta, pagbibiyahe at pag-iimbak ng mga biomass material. The third one is, maaari itong maging sanhi ng deforestation kung labis na puputulin ang mga puno para lang gawing panggatong imbes na mga agricultural waste lang ang gamitin. Bukod dito, requires more amount of water ang planta para sa cooling at steam generation process nito. And lastly, mayroon itong low energy density. Ibig sabihin, mas marami pang biomass ang kailangang sunugin para makagawa ng kaparehong dami ng kuryente mula sa fossil fuel. Kaya naman, ito ay takes a lot of space dahil nangangailangan ng malalaking bodega at malawak na lupain para sa imbakan ng mga panggatong. Next ay growing use of renewable energy. Sa kasalukuyan, mas maraming bansa na ang lumilipat mula sa paggamit ng fossil fuels tulad ng coal at langis papunta sa biomass energy dahil mas makakalikasan ito. Ang biomass energy ay nagmumula sa mga organic materials tulad ng kahoy, agricultural waste at iba pang biodegradable materials. Kaya ito ay itinuturing na renewable at sustainable source of energy. Bukod dito, mababa rin ang carbon emissions na nalilikha nito kumpara sa fossil fuels, kaya nakakatulong ito sa pagbawas ng greenhouse gases na isa sa pangunahing sanhi ng climate change. Dahil dito, mas napapanatili ang malinis na kapaligiran habang patuloy pa rin nakakapag-produce ng kuryente. Next ay integration with solar and wind energy. Sa ngayon, pinagsasama na ang biomass power plant sa solar at wind energy systems upang makagawa ng mas stable at mas reliable na supply ng kuryente. Ang setup na ito ay tinatawag na hybrid renewable energy system kung saan nagtutulungan ang iba't ibang renewable sources para masuportahan ang pangangailangan sa electricity. Kapag mahina ang sikat ng araw o walang sapat na hangin, patuloy pa rin nakakagawa ng kuryente pag biomass power plant. Kaya hindi agad napuputol ang power supply dahil dito, mas napapabuti ang overall energy efficiency at energy security dahil hindi lamang iisang energy source ang pinagkukunan ng kuryente. Next ay waste to energy technology. Sa biomass power plants, ginagamit bilang fuel ang agricultural residues, forest waste at iba pang organic waste tulad ng mga tuyong dahon, kahoy at tira mula sa mga pananim. Sa halip na itapon lamang ang mga basurang ito, ginagawang kapani-pakinabang na source of energy upang makagawa ng kuryente. Malaki rin ang natutulong nito sa waste management dahil nababawasan ang tambak na basura sa kapaligiran. Bukod dito, ang pag-convert ng waste into electricity ay sumusuporta sa tinatawag na circular economy kung saan ang mga waste materials ay muling nagagamit bilang mahalagang resources. Next ay advanced biomass technologies. Sa kasalukuyan, gumagamit na ang biomass power plants ng mga bagong technologies tulad ng gasification at anaerobic digestion upang mapataas ang efficiency ng energy production. Ang mga teknolohiyang ito ay mas advanced dahil mas maraming energy ang naproproduce, habang mas kaunti naman ang mga nalilikhang harmful emissions. Dahil sa tuloy-tuloy na innovation at development, mas napapabuti rin ang performance, safety at sustainability ng biomass power plants. Sa pamamagitan nito, magiging mas environment friendly at mas maaasahan ang paggamit ng biomass bilang renewable source of energy. At panghuli ay supportive policies and investments. Maraming pamahalaan ngayon ang nagbibigay ng incentive at nagpapatupad ng mga polisiya upang mas mapalaganap ang paggamit ng biomass energy. Kabilang dito ang financial support, tax incentives at iba pang programa na naghihikayat sa mga kumpanya at investors na magtayo ng biomass power projects. Dahil sa pagdami ng investments,
Mas mabilis ding umunlad ang biomass industry at nadadagdagan ang mga renewable energy projects sa iba't ibang lugar. Nakakatulong din ito sa energy independence ng isang bansa dahil nababawasan ang pagdepende sa imported fuels habang nagbibigay rin ng trabaho at development sa mga rural communities. Okay, so dito naman tayo sa top 5 largest biomass power plant sa buong mundo. Una ay ang Drax Power Station sa United Kingdom na nagproproduce ng 3,960 megawatts. Pangalawa naman ay ang Iron Bridge Power Station na nasa United Kingdom din na nagproproduce ng 740 megawatts. Third ay ang Alholmens Kraft sa Finland. Ito naman ay nagproproduce ng 265 megawatts. Pang-apat ay ang Maasvlakte Power Station Unit 3 sa Netherlands and nagbibigay ito ng 220 megawatts. And lastly ay ang Połaniec Power Station sa Poland na nagproproduce ng 205 megawatts. Sa mga next slides, i-discuss natin ang mga ito. Okay, so dito naman tayo sa Drax Power Station na located sa North Yorkshire in the United Kingdom. Ito ay ang currently largest biomass power plant in the world. Originally built siya as a coal-fired power station during the 1970s. Pero over time, several of its generating units were converted to use biomass fuel instead of coal. Kaya ngayon, the plant mainly uses compressed wood pellets that are imported from different countries. Yung power station na to has a generating capacity of around 3,960 megawatts, which is enough electricity to power millions of homes in the UK. Drax is very important because it shows how older coal plants can transition into renewable energy facilities instead of being completely shut down. Isa pang dahilan kung bakit yung Drax is significant because it contributes around 5 to 6% of the United Kingdom's electricity supply. The company is also investing in carbon capture technology to reduce emission even more. However, Drax is also controversial because some environmental groups argue that cutting trees for wood pallets may still harm forests and produce carbon emissions. Drax Power Station is still operating today and remains one of the most important renewable energy power plants in Europe. Okay, so dito naman tayo sa Iron Bridge Power Station na located in Shropshire sa United Kingdom. It was originally a coal-fired power station, pero it was converted to a biomass energy using wood pellets as fuel, parang yung sa may Drax Power Station. This conversion made the Iron Bridge one of the largest biomass conversion projects in the world during its time. Yung power station na to had a generating capacity of 740 megawatts, allowing it to produce a large amount of electricity for homes and businesses. One of the main goals of converting Iron Bridge to a biomass was to reduce carbon dioxide emissions and support cleaner energy production. Iron Bridge became an important example of how an older coal power plants could be modified instead of completely abandoning it. This helps the United Kingdom move to a renewable energy while still using existing infrastructures. Pero kahit na naging successful yung conversion, nag-shutdown pa rin yung plant because of economic and environmental challenges. The Iron Bridge Power Station officially ended operations in November 2015. Today, the plant is no longer active but it remains an important part of biomass energy history because it showed that large-scale coal to biomass conversion was possible. Okay, so dito naman tayo sa pangatlo, which is the Alholmens Kraft na located sa Pietarsaari, Finland. It is considered one of the world's largest dedicated biomass power plant. At di tulad ng ibang biomass station na converted lang from coal plants, Alholmens Kraft was specially designed to use biomass fuel from the beginning. The plant mainly uses bark, wood chips, peat, and other forest industry waste products as fuels. One of its major advantages is that it operates as a combined heat and power plant, also known as CHP. Ibig sabihin, nagproproduce siya ng both electricity and heat at the same time, making it highly efficient.
Alholmenskraft has a generating capacity of 265 megawatts and also supplies district heating to nearby communities and industries. Finland's large forestry industry provides a steady supply of biomass materials, which helps the plant operate sustainably. The power plant is important because it demonstrates how waste materials from forests and industries can be turned into useful energy instead of being discarded. Alholmenskraft is still operating today and continues to play a major role in Finland's renewable energy system. Next is the Maasvlakte Power Station, Unit 3, which is located sa Rotterdam sa Netherlands. It has an advanced power plant that uses biomass co-firing technology. Ang co-firing means that biomass materials are burned together with other fuel to generate electricity more efficiently and with lower emissions. Yung plant na ito ay may generating capacity of around 220 megawatts from biomass energy. Na-develop siya as part of the Netherlands' effort to increase renewable energy production at para mabawasan ang dependence on fossil fuels such as coal. One of the important features of Maasvlakte Unit 3 is its use of modern energy technology and sustainable biomass materials. The plant helps support cleaner electricity generation while still maintaining a stable energy supply for the country. Yung power station na ito is also important because it represents how countries can gradually transition towards renewable energy by combining traditional power system with cleaner fuel sources. Maasvlakte Power Station Unit 3 is still operating today and remains part of the Netherlands renewable energy and electricity system. Okay, so dito na tayo sa last, which is the Połaniec Power Station na located sa Poland, and it contains one of the world's largest biomass boilers. The plant uses agricultural waste and forestry materials as biomass fuel para maka-generate ng electricity. Naging internationally recognized siya because of its advanced circulating fluidized bed boiler technology, which improves fuel efficiency and reduces harmful emission. The power plant has a generating capacity of about 205 megawatts and can provide electricity to hundreds of thousands of homes. The plant officially started commercial operation in 2012 and quickly became one of the largest biomass facilities in Europe. One reason why the Połaniec is important is because it demonstrates how agricultural waste materials can be converted into large-scale renewable energy. This helps reduce waste while also decreasing dependence on fossil fuels. The plant also contributes to lowering greenhouse gas emission in Poland, where coal has traditionally been a major energy source. The Połaniec Power Station is still operating today and continues to be one of Europe's major biomass energy facilities.